Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1451. Agad na sinabi ni Lily, pakisabi sa iyong dakilang tagapagtanggol na gusto naming makita ang iyong guro dahil alam namin ang ilang balita tungkol sa Ultimate God Realm. Ultimate God Realm. Nagulat ang ilang alagad nang marinig ito. Ang alamat na ito, natural na narinig nila ito, ngunit, sa lahat ng oras na ito, wala silang nakitang anumang mga pahiwatig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Lily, talagang para pag-usapan ang bagay na ito. Queen, sa tingin ko ay mas mabuting dalhin mo sila upang makita ng direkta ang unang elder. Naniniwala ako na pagkatapos marinig ito, tiyak na papayag ang unang elder na dalhin sila upang makita ang soberano, at natatakot ako na ang taong Grand Protector ay hahanapin din muna ang unang elder kapag nalaman niya ito. Kumunat ang noo ng lalaki, naging seryoso, at sabi sa isang lalaking naka-green long shirt sa gilid. Mabuti, kayong dalawa sumama kayo sa akin. Tinawag ng lalaking disipulo si Queen, agad na tumango at sumenya sa tambalan ni Lily at ng 8th elder. Nagkatinginan ng ika-8 elder at Lily, at may kagalakan sa kanilang mga puso, agad nilang sinundan sila. Matapos lumipad ng medyo malayo ang tatlo, isa sa mga babaeng disipulo, pagkatapos ay tinanong ang lalaki kanina, kapatid, ang clone na ito ng Ultimate God Realm ay hindi pa natagpuan. Kahit na ang mga tao sa aming 4 na sinaunang sekta ay lihim na naghahanap ng mga palatandaan na walang balita. Ang mga salita ng 2 taong ito, sa tingin mo ba ay mapagkakatiwalaan sila? Tinawag ng lalaki si David, pagkatapos ay malamig na ngumiti at sinabi, sa palagay ko ay dapat itong mapagkakatiwalaan, kung hindi, kung gayon, hindi ba sila naghahanap ng kamatayan? Ito ang Divine King Sect, ito ba ay isang lugar kung saan maaari silang pumunta at lokohin ang mga tao? At saka, dinala namin sila at ang isa sa amin ay nakakuha ng first grade high grade spirit herb na hindi makakasama sa atin sa anumang paraan. Hoy, tama ang sinabi ni Kuya David. Agad namang tumawa ng malakas ang babae. Sa sandaling ito, ang unang elder ng Divine King Sect, ay masayang umiinom ng tsaa at nagbibilad sa araw sa loob ng isang patio, na may puting buhok at mahabang balbas, na tila nagbibigay sa mga tao ng pangkalahatang pakiramdam ng walang kamatayang mga buto. Itinabi na lang niya ang tasa ng tsaa sa mesang bato at sumimangot ng mariin, inikot ang ulo at marahang sinulyapan ang 3 taong pumasok sa pinto, na may ilang sandali ng sama ng loob sa kanyang mga mata. Queen, sino ang 2 ito? Ito ang tirahan ng unang elder, huwag kang magdala ng kahit sino sa akin, nakuha mo. Bago pa makapagsalita si Queen, ang unang elder ay hindi nagsasawa sa pagtayo at sinabi. Unang elder, kung ito ay isang normal na bagay, tiyak na hindi ko dadalhin ang 2 taong ito sa iyo, ngunit ngayon ang bagay na ito, naniniwala ako na dapat kang maging interesado, kaya't dinala ko sila. Agad namang humakbang si Queen at sinabing nakaarko ang kamay. Ganon ba? Ngumisi ang unang elder, sabihin mo sa akin, kung hindi ako interesado, itong 2 tagalabas, maaari ko silang patayin. Nang marinig ito ni Lily at ng ika-8 elder ng pamilya Lagorio, ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay bahagyang kumaibot ng ilang beses, itong unang elder ng Divine King Sect, ay masyadong dominanti. Pagbati sa unang elder, ako ay anak ng pinuno ng pamilya Lagorio ng mga nakatagong pamilya, si Trenton Lagorio. Ngayon ay naparito ako, sa katunayan, upang ipaalam sa iyo na gusto kong makilala ang iyong patriarka. Kaagad na may paggalang na itinaas ni Lily ang kanyang kamay, bahagyang yumuko at sinabing may walang katumbas na kataimtiman. Kumunat ang noo ng kabilang partido, medyo nagalit, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko, ito malulutas, na kailangan nating guluhin ang ating soberano. Marami kang lakas ng loob. Kabanata 1452. Nang marinig niya ito, nabigla rin ang alagad at agad na sinabi kay Lily, ano ba ang pinagsasabi mo? Tsaka hindi rin madali para sa mga tao mula sa mga first class na pamilya na makilala ang first elder natin. You're just a young lady from a second class family, it's good enough to let you in. Natatakot din si Lily sa noo sa itaas ng malamig na pawis na umaagos, at sa oras na ito, nakatayo na rin ang unang elder. Ang nakakatakot na pressure na iyon, mula sa martial cultivation, hindi man lang siya makatayo at lumuhod. Maging ang tagiliran ng ika-8 matanda ay medyo mapatla, katulad ng pakiramdam ng presyon ng bundok. Unang elder, ako? Hindi ko ito ibig sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang bagay na ito, sinabi ko sa iyo, pupunta ka pa rin sa pinuno ng sekta at pinag-uusapan nila, ito ay tungkol sa lihim na bagay sa langit.
Kinagat ni Lily ang kanyang mga ngipin, lalong pumuti ang kanyang mukha, at nataranta, dahil, nagdala ako sa pagkakataong ito, isang palatandaan tungkol sa Ultimate God Realm. Ultimate God Realm. Nang marinig ang mga salitang ito, ang unang elder ng Divine King Sect, ay agad na sumimangot, at ang nakakatakot na pressure na nagmula sa loob ng kanyang katawan, pagkatapos lamang ay dahan-daang nawala, naglalaho sa kawalan, na parang hindi kailanman lumitaw. Oo, Ultimate God Realm. Sa puso ni Lily, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at hindi napigil ang panasa ng malamig na pawis sa kanyang noo. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, malamig na tumawa ang kabilang partido, maraming tao ang pumupunta rito araw-araw upang magbigay ng mga pahiwatig, ngunit lahat sila ay sinungaling, dapat mong malaman na ang pagbibigay ng walang kwentang impormasyon ay parusang kamatayan din. Matapos marinig ito, humigop si Lily ng malamig na hangin, paano kung napunta sila sa 7 mapanganib na lugar, at wala nang mapapala? Hindi ba siya nasa panganib noon? Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng mabuti, sigurado pa rin siya sa kabila at sinabing, unang elder huwag mag-alala, sa pagkakataong ito ay tiyak na kapakipakinabang ang impormasyon, at ang 8 shadow families ay naghahanda na talakayin kung oras na para kumilos. Mabuti, pagkatapos ay sabihin mo sa amin. Umupo sa likod si Divine King Sect First Elder, dahan daw ang nakahiga sa upuan na iyon, dahan daw ang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakunot ang noo ni Lily, at nagsabi, sa palagay ko, mas mabuting makita natin ang Panginoong Guro, pagkatapos ay sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, sa gayong balita, dapat mong malaman ng husto ang halaga nito. At isa pa, wala sa ibang mga angkan ang nagpaalam sa iyo tungkol sa palatandaang ito. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, nangangahulugan ito na puno sila ng kumpiyansa tungkol sa palatandaang ito. Nang marinig ito ni Lily, hindi naiwasang mautal ang puso ng unang elder. Mukhang sa pagkakataong ito, malamang na ang clone na ito ay makakahanap ng paraan para makalusot sa Ultimate God Realm. Kung sasamantalahin ng mga tao ng isang first class na pamilya ang unang pagkakataon, at ilang tao ang makapasok sa Ultimate God Realm, maaari nilang baliwalain ang iba sa kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat kung gaano kakilakilabot ang pagkakaroon ng tao sa Ultimate God Realm. Napagtanto ng unang elder ang kaseryosohan ng bagay sa isang iglap at agad na tumayo, sige, umalis na tayo, dadalhin kita upang makita ang soberano. Nang marinig ang mga salitang ito, nagkatinginan sina Lily at ang 8th elder, at pareho ang kanilang puso na hindi maiwasang maging mas masaya. Sa wakas, nagkaroon pa rin sila ng pagkakataong makilala ang Divine King Sect's Master. Na ito. Hindi nagtagal, pinangunahan silang dalawa ng unang elder ng Divine King Clan at dumating sa harap ng master ng Divine King Clan. Sa oras na ito, ang Divine King Master ay naglalaro ng chess kasama ang Vice Master, at pagkarating ng unang elder dito kasama ang kanyang mga tao, hindi siya nang ahas na abalahin sila, ngunit maaari lamang tumabi at tahimik na maghintay. Nang matapos ng kabilang panig ang larong ito ng chess, tumingin lamang ang Patriarch kasama ang Vice Patriarch. Kabanata 1453. Unang elder, ang dalawang ito. Ang Divine King Sect Master, isa ring matanda na may puting buhok, ay mukhang matanda na rin. Maaari lamang siyang maging katulad ng mga nakaraang patriarka na tahimik lamang na maghihintay sa kamatayan kung hindi sila makakapasok sa Ultimate God Realm. Ang Vice Patriarch na ito gayunpaman, mukhang medyo mas bata, tinatayang nasa edad 40 o 50 at mukhang medyo refreshed. Bahagyang itinaas ng unang elder ang kanyang kamay bago sinabi, Guro, ito ang anak ng pangalawang klase ng ulo ng pamilya ng Lago Rio, at ito ang kanilang ika-8 elder. Sa pagkakataong ito, naparito ako upang sabihin sa iyo ang tungkol sa isang mahalagang bagay, isang bagay na napakahalaga, kaya kailangan kong dalhin sila sa iyo. Ganun ba? Pakinggan natin. Sapat na ang nakakabagot nitong mga nakaraang araw, at iniisip ko, ano ang isang bagay na kawili-wili. Bahagyang sinulyapan ng Divine King Clan Master si Lily at dahan-daang nagsalita. Noong una ay naisip niya na tiyak na sasabihin ni Lily ang bagay na ito ng direkta. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, nakilala ko na ang soberanong Panginoon, sa pagkakataong ito ay napakahalaga ng bagay na ito. Kung sasabihin ko ang balitang ito, natatakot ako na hindi magiging masaya ang mga tao ng mga pamilya ng Shadow. Mainam itong sabihin sa inyo. Ang Patriarch ng Divine King Sect, nang marinig niya ito, agad niyang naintindihan ang kahulugan ni Lily. Bahagyang ngumiti siya at sinabing, kung gusto mong makinabang, posible, ngunit depende ito sa iyo kung ang impormasyong ito ay katumbas ng halaga.
Huminto siya bago nagpatuloy, kung hindi ito katumbas ng halaga, natatakot ako na hindi ka makakakuha ng kahit isang benepisyo, at hindi ka makakalabas ng buhay sa mga tarangkahan ng ating Divine King sect. Kung tutusin, ang isang tao mula sa isang pangalawang klaseng pamilya ay talagang naglakas loob na gumawa ng mga kondisyon sa amin, ang ganoong bagay ay hindi karaniwan. Huwag mag-alala, tiyak na sulit ito ay balita tungkol sa kung maaari ba kayong makapasok sa Ultimate God Realm o hindi, at, sa pagkakataong ito ay tumpak. Ngumiti si Lily, at pagkatapos ay muli, hindi mataas ang aking mga kinakailangan, 500 second grade intermediate spiritual herbs at ilang iba pang mga table tasks. Tungkol sa mga table tasks, ikaw ang bahala. Unang ginang. Nagulat ang ikawalong elder sa kanyang tabi. Masyadong matapang din ang eldest miss na ito, talagang naglakas loob na mag-propose ng ganoong kondisyon. Masyadong overboard din ang kondisyong ito. Bagamat sa Divine King Clan, tiyak na magagawa nila ito, ngunit napakataas nila sa atin na kung hindi sila nasisiyahan dito ay papatayin na lang nila tayo. Gayunpaman, walang pakialam si Lily, tila hindi naririnig, at patuloy na seryosong tumingin sa master ng Divine King Clan na nasa harapan niya. Walang problema, pwede ka nang magsalita. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay tumango ang matanda. Ang punto ng benepisyong ito ay talagang wala kung makakalusot sa Ultimate God Realm. Bukod dito, walang ibang dumating para sabihin sa kanila ang balitang ito, at dumating ang unang ginang ng pamilya Lagorion na ito, ibig sabihin, marahil ang pamilyang ito, ay kulang din sa mga yaman na ito sa pagtatanim. Masaya ang puso ni Lily, at sa kanya lang nasabi sa iilang taong nasa harapan niya ang lahat ng sitwasyon. Matapos makinig ang Divine King Clan Master, ang sulok ng kanyang bibig ay may isang malamig na ngiti. Talagang hindi ko inaasahan na ang mga tao ng iyong mga first class na pamilya, na medyo matalino, ay talagang naibalik ang lahat ng mga sinaunang pormasayon, dahil ito ay isang bagay na ipinapakita sa ibabaw ng mga sinaunang pormasayon, na may ilang uri ng indikasyon. Sa palagay ko, sa pagkakataong ito mula sa 7 malalaking mapanganib na lupain, dapat akong makakuha ng ilang mga pahiwatig. Tumango ang Divine King Clan Patriarch, pagkatapos ay sinabi sa unang elder, "Bueno, unang elder, ibaba mo sila at ibigay mo sa kanila ang mga benepisyong hiniling niya." Ang balitang ito ay sulit sa mga bagay na ito, para sa mga table tasks, magbigay ng 50 first grade high grade pills, kung mas kaunti ang ibibigay mo, natatakot akong sabihin ng babaeng ito na kuripot ako. Kabanata 1454. Mahusay, Miss, ito ay isang magandang ideya. Naisip ko na gusto mo lamang sabihin sa kanila ang tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi ko inaasahan na makakakuha ng napakaraming benepisyo, kaya ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Mula sa Divine King Clan, ang 8 Elder ay medyo nagpapalpitate pa rin, natatakot na ang kabilang partido ay hindi maligaya at papatayin sila. Isa pa, palihim na pumunta rito ang dalawa, kahit mamatay sila, hindi malalaman ng Padre de Pamilya kung paano sila namatay. Ngumiti ng matamlay si Lily, saka sinabing, isipin mo, ngayon, second class family na lang ang Lagorio family natin, mas mababa na sa White family. After this competition, mas matinding pagkatalo ang naranasan ng Lagorio family natin, napakaraming masters ang namatay. Kung gusto nating bumangon, gaano ba kadali? Kailan kaya? Sa pagsasalita dito, huminto si Lily, pagkatapos ay nagsabi, kaya, kahit na hindi natin sabihin sa 4 na sinaunang angkan. Kapag pumunta tayo sa mapanganib na lupaing iyon, kung may mga benepisyo, hindi tayo makakakuha ng marami. Bakit hindi palihim na ilabas ang balita, upang ang ating mga pagkalugi ay hindi malaki at makuha din natin ang mga gantimpala na ito, hindi ba perpekto? Haha, lalong tumatalino talaga si Eldest Miss. Tumawa ng malakas ang ikawalong elder, sa mga espiritual na halamang gamot at pildores na ito na nakuha sa pagkakataong ito. Sapat na para sa ilan sa mga Panginoon ng aming pamilya Lagorion na lumaki sa loob ng maikling panahon, upang ang agwat sa White family na iyon ay hindi na lumaki, at pagdating ng panahon, hindi na sila makakahabol. Susunod, pumunta tayo sa direksyon ng Supreme Clarity Sect. Sa hindi inaasahan, sa oras na ito, si Lily ay bahagyang nakangiti at sinabi sa ikawalong elder. Supreme Clarity Sect, gusto mong pumunta sa Supreme Clarity Sect? Kumunat ang noo ng ikawalong matanda, halatang medyo nagulat. Ngumisi si Lily, nako, hindi ko sinabing ibinente ko lang ang impormasyong ito sa isang sinaunang sektang ito. Kung isa-isa nating pupuntahan itong 4 na sinaunang sektang ito, hindi ba mas mabuti? Isipin mo, 4 na beses nating mapagpalit ang benepisyong ito, hindi ba't maganda iyon? Well, ito ay mabuti, ito ay mabuti. Matapos marinig ito, agad na tumango ang 8th Elder.
Sa oras na ito, sa gitna ng pangunahing bulwagan ng Divine King sect na iyon. Tumingin ang Vice Master sa Master, at pagkatapos ay masungit na sinabi, Master, bakit ngayon mo lang talaga binigay sa kanila ang mga bagay na yan, ha? Wala naman silang magagawa kung hindi natin sila bibigyan, second-class family lang. Napangiti ang Divine King Master at umiling, kung hindi natin sila bibigyan, hindi ba mukhang masyadong maliit tayo? At saka, good mood ako ngayon. Alam ko ang magandang balita. Isipin mo, kung makakapag-break tayo. Hanggang sa Ultimate God Realm, iyon ay magiging mahusay. Then after that, we can live 200 years, have 200 years of life. Matagal ko nang inaabangan ang araw na ito, at sa wakas ay malapit na. Totoo yan. Tumanggo ang nasa katanghaliang gulang at hindi nagtagal ay muling nagningning ang kanyang mga mata, so, kailan tayo aalis? Yung mga first class na pamilya ay takot. Sa 7 delikadong lugar, haha, hindi naman tayo ganoon ketekot. Sa loob ng ating sinaunang clan, maraming malalakas na tao, hindi na natin sila kailangang hintayin, di ba? Si Master Richard Yates, ang Divine King Master, ay nag-isip tungkol dito bago sinabing, gawin natin ito sa ganitong paraan, hayaan ang mga elder na pumunta sa isang pulong mamaya, pagkatapos ay magpadala ng 7 maliliit na koponan upang pumunta sa mga mapanganib na lupain upang tuklasin ang sitwasyon. Narinig ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang puso ay sumabog ng pananabik, mabuti ito, ngunit natatakot ako na ang mga taong pupunta ay hindi maaaring maging maliit, ang espasyo sa loob ng mapanganib na lupain ay malaki, natatakot ako na kung kakaunti ang mga tao na pumunta, hindi ito gagana. Tumanggo si Master Yates, oo, kahit isang maliit na pangkat na may 200 tao, hayaan silang umalis bukas. Kabanata 1455. Haha, mabuti. Tumawa ng malakas ang nasa katanghaliang gulang at mabilis na bumaba para ipaalam sa iba pang matatanda na pumunta sila. Gusto ni Lily na makuha ang mga benepisyo, at hindi niya alam na ang mga tao ng Divine King Clan na ito ay napag-usapan na at aayusin na ang mga tao na pumunta sa 7 Great Dangerous Lands na iyon ng maaga. Kung tutusin, hindi susunod ang mga taong ito sa oras na napagkasundoan ng 8 pamilya, bago sumugod sa 7 mapanganib na lugar. Pagkarating sa Supreme Clarity Sect, naging mas maayos pa ang pagpasok ni Lily at ng 8 Elder, at hindi nagtagal ay nakilala nila ang Patriarch at natanggap ang mga benepisyong gusto nila. Maging ang Patriarch ng Supreme Clarity Sect ay mas mapagbigay kaysa sa Patriarch ng Divine King Sect, at nagbigay pa ng 10 Pildores. Hindi nagtagal, lumabas na naman sila sa Supreme Clarity Sect. Hindi namin maaaring ipagpatuloy ang paghingi ng mga benepisyong ito, kahit na humingi kami ng napakaraming benepisyo na nagpapahintulot sa amin na mabilis na itaas ang paglilinang ng aming pamilya Lagorio, napakahirap pa ring abutin ang pamilyang puti. Sa daan patungo sa Cloud Sky Sect, mabilis na may naisip si Lily at hindi niya maiwasang sumimangot. Miss, ang mga benepisyong ito ay sapat na para sa mahabang panahon, bagaman hindi natin maabutin ang pamilyang puti, ngunit walang paraan, kung gusto pa natin ang karagdagang mga benepisyo, maaaring hindi sumang-ayon ang kabilang partido. Ang ika-8 elder ay nag-isip tungkol dito, pagkatapos ay sinabi, sa pagkakataong ito, hindi na ako hihingi ng benepisyo. Nakakuyom ang kamao ni Lily, at isang masamang tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata, sa pagkakataong ito, nakaisip ako ng mas magandang deal. Ganon ba? Anong deal ang mas maganda? Oh, naguguluhan ang mukha ng ika-8 matanda, halatang hindi maintindihan ang ibig sabihin ni Lily. Para sa Cloudy Sky Sect, madali lang talaga akong tulungang maghiganti, hindi ba ang pamilyang White na iyon ay papasok din sa mapanganib na lupain? Pagdating ng panahon, hayaan ang mga tao ng Cloudy Sky Sect, patayin ang lahat ng mga tao ng pamilyang puti. Magiging mahusay iyon, kung ganoon, hindi na tayo kailangang kumilos, at makakaganti tayo. Malamig na bamantong hininga si Lily, ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti. Sasang-ayon ba ang kabilang panig? Ang bagay na ito ng paghiling sa kanila na magbigay ng ilang mga espiritong damo o kung ano, at paghiling sa kanila na tumulong na alisin ang pamilyang puti, ito ay dalawang magkaibang bagay. Ang 8th Elder ay nakinig sa kakilakilabot na planong ito, ngunit sumimangot, ang Cloud Sky Clan na gustong sirain ang White Family, sa katunayan, ay hindi isang mahirap na bagay. Ngunit ang White Family na ito ay mayroon ding 2 tunay na God Realm Peak Powerhouse, at ang mga nasa True God Realm Cultivation ay hindi gaanong kakaunti ang mga tao. Kapag ang mga bagay ay naging desperado, Cloud Sky Clan ang mananalo, ngunit hindi ito magiging sanhi ng maliit na pagkawala ng mga eksperto, hindi kita tinulungan. Ito ay talagang isang problema.
Sa pakikinig sa pagsusuri ng 8th Elder, nalaman din ni Lily na hindi talaga ito malamang. Ngunit, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, hindi pa rin niya naiwasang sabihin, paano ito, kung hilingin sa kanila na lipulin ang buong pamilyang puti, tiyak na hindi papayag ang kabilang partido. Ngunit paano kung ipaalam ko sa kanila na kapag nakakita sila ng pagkakataong patayin si Nash o si Jack sa oras na iyon, hindi ito dapat maging isang mahirap na bagay, tama? At ang kanilang unang elder ay dapat ding patayin. Dito, si Lily, na nakaupo sa flying carpet, ay tumayo, kinuyam ang kanyang kamao, at buong kumpiyansa na nagsabing, kapag namatay itong tatlong malalakas na tao, malaki na ang bahagi ng aking paghihiganti. Pagkatapos, sasalakayin muli ng pamilyang Lagorio ang pamilyang puti, at ang mga paunang sundalong iyon ay mamamatay lamang kung wala silang malalakas na tao na nagpoprotekta sa kanila. Kabanata 1456. Kung hahampasin lang ang 3 taong ito, marahil, papayag ang kabilang partido. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang ika-8 elder ay hindi napigil ang tumango. Kung tutuusin, kung ang isa ay mag-atake laban sa isang malaking pamilyang puti, imposibleng gawin ito ng buo nang hindi nag-iiwan ng bakas. Na ang 4 na mahusay na sinaunang sekta ay talagang nakipaglaban sa isang shadow family, hindi ito magandang bagay. Napakalinaw din ng puso ni Lily, ang 4 na sinaunang angkan at ang mga pamilya ng anino ay palaging napanatili ang isang tunay na pag-unawa. Bukod dito, sumang-ayon din ang 4 na sinaunang angkan na huwag makialam sa mga gawain ng mga pamilya, at huwag maapektuhan ang pag-unlad ng mga pamilya ng anino. Bagamat mayroong alitan, kapag ito ay isang sinaunang angkan laban sa isang tiyak na pamilya ng anino, ang ibang mga pamilya ng anino ay tiyak na magkakaisa at tutuligsa sa kanila, at marahil ay makikipaglaban pa sa sinaunang angkan na ito. Ang mga tao ng pamilya anino ay malinaw. Kung hindi sila manindigan kung may mangyari sa unang pagkakataon, maaaring mangyari ito sa pangalawang pagkakataon at marahil, ang susunod na pamilyang masisira ay sila. Siguro, ang susunod na sinaunang angkan ay maaaring makitungo sa kanila bilang isang pamilya, at sa oras na iyon, lahat ay lalamunan ng isa-isa. Sa makatuwid, ang posibilidad na subukang kumbansihin ang sinaunang sekta na mag-atake laban sa pamilyang puti, isang pamilyang pang-unang klase, ay napakaliit, at malabong sumang-ayon ang kabilang partido. Gayunpaman, kung ito ay laban lamang sa ilang mga tao kung gayon ito ay nagiging isang posibilidad. Kung ito ay laban lamang sa 2 o 3 tao, at kung ito ay nasa loob pa rin ng mga mapanganib na lugar, at sila ay pinatay ng lihim, kung gayon sino ang nakakaalam na sila ang gumawa nito. Talaga, ngunit kailangan kong subukan. Imumungkahi ko muna na hayaan silang sirain ang pamilyang puti, tiyak na hindi sila sasang-ayon, sa kasong ito, pagkatapos ay atres ako, at tiyak na mas mataas ang posibilidad na sumang-ayon sila. Nakangiting sabi ni Lily. Lumiwanag ang mga mata ng 8th Elder, at hindi napigil ang magbigay ng thumbs up kay Lily. Good, miss, ang ganda talaga ng solusyon na ito, I found that you are really getting smarter and smart. Haha, I feel that this thing will definitely work. Dumidilim na, humanap tayo ng mapagpahingahan, aalis tayo bukas ng umaga. Tumingin si Lily sa langit pagkatapos, sa wakas ay sinabi. Nakahanap silang dalawa ng isang maliit na bayan, nagpahinga ng isang gabi. Kinaumagahan ay nagpatuloy sila sa pag-alis, patungo sa lokasyon ng Cloud Sky Sect. Pagsapit ng tanghali, sa wakas ay nakarating na silang dalawa sa labas ng tarangkahan ng sekta. Muli, mabilis na pinigilan ng ilan sa mga disipulo ng sekta ng Cloud Sky Sect ang dalawa sa kanila. Mga kaibigan, hinanap namin ang iyong sect master para pag-usapan ang isang mahalagang bagay, at umaasa kaming matulungan siyang ipaalam. Ngumiti ang ika-8 matanda, at sa isang pitik ng palad, diretso siyang kumuha ng 4 na first grade high grade na table task at iniabot ang mga ito. 4 na magkapatid, may gusto lang kaming ibigay na impormasyon, I wonder if it is okay. Ang mga table task ay nakuha na mula sa Supreme Clarity Sect, kaya sa pagkakataong ito ay mas mapagbigay ang mga ito sa pamimigay ng mga table task. Ang 4 na disipulo, na ang antas ng paglilinang ay hindi masyadong mataas, ay tumingin sa gayong elixir, at agad na nagningning ang kanilang mga mata. Alam nilang malaking tulong sa kanila ang naturang elixir. Magaling! Ang isa sa mga lalaki, nang walang sabi-sabi, ay inagaw ang mga table task at pagkatapos ay nagbigay ng isa sa bawat isa sa kanila upang ibahagi. Chapter 1457. Senior Kuya, hindi maganda to, di ba? Hindi mo na ito nagpapalam sa mga matatanda, tong mga to, hindi mo man lang tinanong kung sino sila, at dinadala mo lang sila ng diretso sa sect master. Napatingin ng isang babaeng alagad at agad na kumunat ang noo at pinaalalahanan ang lalaking disipulo.
Noon lang nag-react ang lalaking disipulo at saka nagtanong, sino nga pala kayo? Hindi ko pwedeng kunin lang ang gamit mo. Noon lang ipinakilala ni Lily ang pagkakakilanlan nila sa kabilang partido, pagkatapos ay sinabi sa kabilang partido, talagang mayroon tayong malaking bagay dito, balita tungkol sa Ultimate God Realm. Huwag kang mag-alala, masisiguro kung tiyak na makikita tayo ng iyong patriarch kung alam niyang ito ang balitang ito. Ang ikawalong elder ay agad ding sumigaw sa gilid, tiyak na makikita niya tayo, isipin mo, ang iyong patriarch, na nasa tuktok ng True God Realm Cultivation, ngunit siya ay matanda na. Nabalitaan ko na siya ay higit sa 70 taong gulang. Kahit na ang katawan ay medyo malakas pa, kung hindi siya makalusot sa Ultimate God Realm, kung gayon ang pinakamahalagang bagay ay hindi pa rin ba siya makakapaghintay para sa kamatayan. Realm, habang mas matagal kang nabubuhay. Well, tumigil ka? Kung ang balitang ito, mapapapasok kita. Ang lalaking disipulo ay medyo hindi komportable sa iniisip ng 8th Elder, at direktang iwinagayway ang kanyang kamay, na hamarang sa kanya, at pagkatapos ay sinabing, "Tara na, dadalhin ko kayo doon." Mabuti, kapatid, talagang ginagawa mo ang mga bagay, pumunta tayo sa Patriarch. Agad naman silang sinundan ni Lily at ng 8th Elder. Nakarating silang tatlo sa isang napakalaking palasyo at nakarating sa harap ng isang matanda na nakasuot ng pulang damit. Pagbati, Soberanong Kang. Napatingin ang tatlong tao sa matanda at agad na itinaas ang kanilang mga kamay, saka yumuko at sumaludo, hindi nang ahas na magpakita ng kahit katiting nakawala ng respeto. Ang matandang taong may pula, na nanunukso ng isang loro sa loob ng kanyang ibon na hola, ay tiningnan ang tatlong tao, at pagkatapos ay ibagsak lamang ang birdcage, bakit ka nagdala ng tagalabas dito? Kung hindi ito isang bagay ng buhay at pagkamatay ng sekta, hindi mo dapat ipagbigay alam sa akin, at sa gayon ay kailangan hindi ipapasa sa iyo, tama. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ng lalaking disipulo, kung hindi dahil sa first grade high grade pills at sa pagkakataong ito ay balita ngang sabik na makuha ng sect master, hindi siya maglalakas loob na makipagsapalaran na dalhin ang mga tao ng direkta. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabing, Soberano, may magandang balita silang sasabihin sa iyo, bagaman hindi ito tungkol sa buhay at kamatayan ng sekta, ngunit sa palagay ko ito ay halos kasing halaga. Halos kasing halaga. Napakunot ang noo ng matanda na nakasuot ng pulang damit at muling tumingin kay Lily na nasa harapan niya, nakita niya na ang babaeng nasa harapan niya, hindi lang maputi at maganda ang balat, pati na rin ang hitsura nito na may kakaibang alindog. Ang kagandahan ng isang mature na babae ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng mga ordinaryong tao. Bukod dito, medyo bihira din ang ugali ng kanyang katawan. Ikaw, itaas mo ang iyong ulo. Hindi niya maiwasang sabihin kay Lily. Oo, Sovereign Kang? Ako ang pinakamatandang binibini ng second-class hidden family, ang Lagorio family, at narito ako para dalhin sa iyo ang magandang balita ngayon. Inangat ngayon ni Lily ang ulo niya at bahagyang ngumiti, nakilala na niya ang dalawang sinaunang clan lords, hindi na siya gaanong kinakabahan ngayon. Medyo kalmado, hindi ka talaga natatakot sa akin. Matapos makita ang mukha ni Lily ay nagliwanag pa ang mga mata ni Master Kang, ang ganda talaga ng postere ng babaeng ito. Kabanata 1458, Hey, Sovereign Kang, hindi ko mapigilan, tutal, alam kong kahit hindi ako mahinahon, nandito pa rin ako. Mapait na tumawa si Lily at idinagdag, bukod dito, naniniwala ako na ang isang taong kasing taas at kalakasan ni Sovereign Kang ay hindi dapat hindi makayanan ang pakikitungo sa mga hamak na tulad natin, di ba? Haha, may sense, may sense. Si Master Kang ay muling maingat na nakatingin kay Lily, ang kanyang puso ay lalong nababagabag. Ang babaeng ito ay partikular na naalagaan, mukhang 30 taong gulang, at may napakagandang figure. Not to mention, medyo malaki ang dibdib niya, which is his favorite type. Hindi niya napigilang mapaupo, at pagkatapos ay dahan-daang nagtanong, Bueno, sabihin mo, ano ang bagay na gusto mong dalhin sa akin? Master Kang, sa pagkakataong ito ay naparito ako upang sabihin sa iyo ang tungkol sa balita ng Ultimate God Realm. Walang pakialam na sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Severus Kang, lumiwanag ang kanyang mga mata, at siya, nakakaupo lang, ay agad na tumayo sa tuwa, News of Ultimate God Realm. May balita ka ba tungkol dito? Gayunpaman, mabilis siyang nakahanap ng mali, agad nang umisi, pero, kung nalaman mo na ang balita, bakit ka pumunta para sabihin sa amin ang Cloud Sky Sect? Nako, hindi ko akalain na magiging napakabait mo. Tumawa si Lily, talagang matalino si Master Kang, lahat ng ito ay nakikita mo, pumunta ako dito para ibunyag ang ganoong balita, natural na kailangan ko ng kaunting pakinabang.
Haha, Astig, sabihin mo lang, ilang spirit herbs, anong grade ng spirit herbs, ilang pills. Kailangan mo ba ng armas o hindi? Tumawa si Master Kang, pagkatapos ay idinagdag, sa orihinal, ang aming apat na sinaunang angkan ay hindi nakikitungo sa iyong mga nakatagong pamilya dahil sa takot sa masamang impluensya. Sa pagkakataong ito, dahil ito ay tungkol sa sitwasyon ng Ultimate God Realm, posibleng gumawa ng exception. Napatingin si Lily sa alagad sa gilid, saka kumunat ang noo. Si Master Kang ay hindi tanga, at agad na naunawaan ang ibig sabihin nito, agad na ikinaway ang kanyang kamay at sinabi sa disipulong iyon, lumabas ka muna. Oo, soberano. Ang alagad na iyon na nanguna sa daan, saka lamang siya magalang na umatras. Nang makaalis na ang kabilang partido, sinabi ni Master Kang, okay, maaari ka nang magsalita. Pagkatapos ay sinabi ni Lily, ayoko ng anumang espiritual na halamang gamot at hindi ko gusto ang anumang kayamanan. Natigilan si Master Kang at medyo nagulat, medyo kawili-wili, kung gayon ano ang kailangan mo. Baka hinahangaan mo ako. Pinagpawisan si Lily sa kanyang puso, ngunit sinabi pa rin sa kabilang partido, syempre hinahangaan ko si Sovereign Kang, pagkatapos ng lahat, ikaw ang mataas at makapangyarihang soberano ng Cloud Sky Sect. Haha, sabihin mo na, anong kailangan mo? Hanggat ito ay isang bagay na magagawa ko, syempre hindi ito isang problema. Pagkatapos ng lahat, ang balitang ito tungkol sa Ultimate God Realm ay isang hindi mapaglabanan na tukso para sa aming matatandang lalaki. Si Master Severus Kang ay muling tumawa ng malakas. Kabanata 1459. Tulungan kaming sirain ang pamilyang puti, paano ito? Sa wakas ay naibigay ni Lily ang kanyang mga saloobin, alam ko, ang isang bagay na ito ay maaaring maglagay sa inyo sa isang napakahirap na lugar, ngunit, hindi ito maaaring makatulong, gusto kong mag-higanti, kailangan kong mag-higanti. Maghintay. Nakinig si Master Kang, nalilito ang mukha, nakasimangot, pagkatapos ay nagsabi, mukhang naaalala ko, ang pamumuno ng pamilyang puti ay si Nash White, tama. Si Lily Lagorio, hindi ba babae niya? Bakit gusto mo siyang patayin? Ha! Ang cold-hearted na lalaki na ito, nakahanap ng babae sa common world. Nakakahiya talagang sabihin, pero ibinalik niya rin siya at ang bastos na anak na iyon. Kahit ibalik lang sila okay lang, pero gusto rin niyang ipasa ang posisyon ng family head sa anak niyang bastard. Sabihin mo sa akin, hindi ba dapat ako magagalit? Nang maisip ni Lily ang bagay na ito, galit na galit siya, at pagkatapos ay sinabi kay Master Kang, ngayon ay napakahusay ng pag-unlad ng pamilyang puti, ang mga elder ng kanilang pamilya ay umabot na sa rurok ng realm cultivation ng tunay na Diyos. Ang maldito na anak na iyon ay tinatawag na Jack, at siya ay may napakahusay na talento, ngunit mayroon ding mahusay na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nabalitaan ko na mayroon siyang napakahusay na espiritual na sandata ng pamilya, sa palagay ko ito ay matagal nang nagdusa sa pamilyang Lagorio. Gusto kong maghiganti, ngunit napakahirap. Well, ang pangkalahatang sitwasyon, karaniwang alam ko. Ikaw at ang iyong lalaki ay nagkalaban sa isa't isa, kaya, gusto nating makipagtulungan upang maalis ang pamilyang White, tama. Matapos itong pakinggan, si Master Kang ay nagkaroon na ng magaspang na ideya kung ano ang nangyayari. Oo, hangga't handa kayong tumulong, ang bagay na ito ay napakasimple. Kung tutusin, mayroong higit sa 100 matatanda sa inyong Cloud Sky Sect, bawat isa sa kanila ay isang malakas na tao sa peak cultivation ng True God Realm, para sa inyo, napakadali talaga. Bukod dito, sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay tiyak na makakahanap ka ng paraan para makapasok sa Ultimate God Realm gamit ang impormasyong ito. Siguradong mahahanap mo ito. The more Lily talked, the more excited she was. So, I believe that the Ultimate God Realm is so important to you guys, and you know how important is that, right? This exchange condition of mine is not too much, right? Halatang medyo kumikilos ang puso ni Master Kang. Natahimik siya sandali, bago siya muling nagsalita, gusto sana kitang tulungan. Pero alam mo rin na ang Cloud Sky Sect natin ay walang dahilan para mag-atake laban sa isang Shadow Family. Kapag tayo ay nag-strike, lahat ng Shadow Family kasama ang ilang second-class na pamilya ay magkakaisa. Kung mangyayari iyon, hindi tayo magiging kapareha para sa kanilang lahat. Huminto si Master Kang pagkatapos ay nagsabi, ito ang naging kasunduan ng aming apat na sinaunang angkan at ang 8 pamilya ng Anino, isang lihim na kasunduan sa loob ng maraming taon na ngayon. Walang sino man ang nang-ahas na madaling sirain ang gayong lihim na kasunduan. Alam ko rin na ang bagay na ito ay talagang nagpapahirap sa inyo, ngunit wala na talaga akong ibang paraan.
Kumunat ang noo ni Lily, pagkatapos mag-isip at sinabing, kaya, kung hindi kayo tumulong, wala akong ibubunyag. Wala kang sasabihin sa amin. Nang marinig ito ni Master Kang, isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, kung hindi ka magsasalita, hindi ka ba natatakot na papatayin kita at hindi kita papayagang umalis? Hehe, una, naniniwala ako na hindi gagawa ng kasuklam-suklam at kaiyahiyang bagay si Master Kang. Kung tutusin, bilang master ng isa sa 4 na sinaunang sekta, nakipagtalo ka sa isang martial artist mula sa pangalawang klaseng pamilya. Kung makakalabas ito, hindi ka ba matatawa? Ang tatay ko at ang iba pa, alam nilang lahat na hinanap kita. Si Lily, gayunpaman, ay tumawa at sinabing muli, at saka, kung wala talaga akong sasabihin, anong pakinabang ang mapapala mo kung papatayin mo ako? Hindi ko akalaing pagdating ko, makakabalik akong buhay. Gutsy, hindi masama para sa isang anak na babae ng pamilya Lagorio. Tumango ang matanda bilang kasiyahan, nalaman niyang mas nagustuhan niya ang babaeng ito. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi pa rin niya naiwasang sabihin, paano kung bigyan kita ng mga espiritong damo, anumang mga pangalawang baitang, kasama ang ilang mga table tasks o kung ano, naniniwala ako na kailangan mo rin ang mga bagay na ito. Isipin mo ito, ang pamilyang puti ay isang primera klaseng pamilya na may maraming tao, direktang pumapatay sa kanila, imposibleng hindi mag-iwan ng mga bakas, at kapag kumalat ito ay magiging problema. Pagkarinig ng mga salitang ito, natuwa ang puso ni Lily, alam niya, tila talagang isang dula ang kanilang orihinal na intensyon, na antig ang kabilang partido. Kabanata 1460, Soberanong Kang, alam ko rin na ito ay magiging napakahirap para sa iyo, at hindi kita pipilitin. Kung tutusin, kung gusto mong sirain ang pamilyang puti, tiyak na magiging maingay at makapangyarihan ito. Kaya, tingnan mo kung ito ay okay, kapag dumating ang oras na ang mga tao ng pamilyang puti ay tiyak na pupunta rin sa isa sa 7 malalaking mapanganib na lugar. Kapag pumunta sila, sasabihin ko sa iyo kung aling lugar ang mapanganib. Kapag pumunta ka sa delikadong lupain, meet Nash, Jack and the First Elder Kenneth, tulungan mo akong patayin silang 3. Hindi naman dapat mahirap to, diba? Sa ganoong klaseng lugar, magulo na at hindi madaling makita, patayin mo na lang tong 3 tao. Siguradong hindi problema. Si Lily ay sadyang nagkunwaring nag-isip saglit, saka lang niya nasabi ang kanyang iniisip. Hanggat mamatay silang 3, at pagkatapos ay mag-aklas ang pamilya natin ng Lagorio laban sa pamilya nilang puti, siguradong mananalo tayo, at kung mag-aaway tayo sa mga nakatagong pamilya, hindi naman kayo gaanong makakaapekto, diba? May katuturan. Tumango si Master Kang, saka muling tumingin sa ikawalong matanda ng pamilya Lagorio, bago sinabi sa ikawalong matanda, gayunpaman, may gusto pa akong pag-usapan sa panganay na binibini. Sana rin itong matanda mo, ay makapaghintay sa iyo sa labas. May malaking puno ng sagingan sa labas ng pangunahing bulwagan, maaari mong hintayin ang panganay mong binibini doon. Napatulala ang ikawalong matanda ng pamilya Lagorio, hindi niya alam kung bakit bigla siyang pinaalis ng kabilang partido. Ngunit wala siyang lakas ng loob na sumuwi, kaya tumango na lamang siya at pagkaarko ng kamay ay agad itong naglakad palabas na may malalaking hakbang. Napasimangot din si Lily, hindi alam kung ano ang gusto ng matandang ito. Tumingin siya sa kabilang partido bago sinabing, Master Kang, hindi ko alam kung bakit bigla mong pinaalis ang aking matanda. Siya ang ikawalong matanda sa aming pamilya, isa siya sa amin. Kung ano ang nangyari dito ngayon, alam na niya. Hindi na talaga kailangan na paalisan siya. Haha, Beauty, paano mo nalaman na walang ganoong pangangailangan? Pagkatapos ay hinawakan ni Master Kang sa bewang si Lily at pilit itong hinayla palapit sa kanya. Ikaw, agad na nagalit si Lily at binigyan ng galit na tingin si Severus Kang. Naiinis siya, kung tutusin ay matanda na ito at wala man lang itong nararamdaman para sa kanya. Ngunit, kung tutuusin, isa siya sa 4 na patriarka ng sinaunang sekta. Ang kanyang antas ng pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga tao, lalo na sa kanya. With her combat level as it is, now siguradong hindi siya kalaban nito. Nang naunawaan ito, nagngangalit siya at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Ngayon sa tingin mo kailangan iyon. Malamig na ngumiti si Master Kang at naamoy ang kanyang katawan na may hitsura ng kasiyahan. Ang bango pala ng katawan mo. Na-in love at first sight ang matandang ito sa iyo. Naisip ni Lily ang kanyang pagkamuhi, at pagkatapos ay mabilis na nawala ang galit sa kanyang mukha. Binigyan niya si Master Kang ng isang blankong tingin at pagkatapos ay sadyang sinabi, Master Kang, napakataas ng iyong katayuan, paano mo ako magugustuhan ng ganito?
Kung gusto mong humanap ng babae, makakahanap ka ng mas batang babaeng disipulo. Haha, masyado pa silang bata, at matanda na ako. Mapapahiya pa nga akong sumubok. Ang iilan kong asawa, may mga matatanda na rin. Mas gusto ko ang babaeng may taste na katulad mo. Tsaka sa tingin ko, maraming dalagang hindi kasing ganda mo. Mababa ang tingin ni Master Kang sa kanya at hindi niya maiwasang halikan siya. Gusto mong pumayag akong tulungan kang patayin ang 3 taong iyon, hindi iyon isang mahirap na bagay. Kaya lang, kung lalabanan ko ang isang tao mula sa isang pamilya ng Shadow, natatakot pa rin ako sa magiging epekto ng iba pa sa kanila. Kaya dapat mong aipangako sa akin na haharapin ko ang iyong mga kondisyon, at pagkatapos ay maipapangako kung tutulungan ka. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa paraan upang makapasok sa Ultimate God Realm sa isang sandali, at pagsilbihan ka ng maayos minsan, okay? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.